Meron po tayong isang commenter dito sa ating channel dito, community channel, na nag-iwan po ng isang napakagandang tanong. Ang sabi niya rito, base sa aking pagkakaintindi, ay delikado na bang maban itong si OKX or ang OKX exchange dito sa Pilipinas? Naisipan ko pong gumawa ng video na ito dahil alam kong marami po sa atin ang nagigising na lamang sa mga nagigising na lang sa umaga na biglang hindi na ma-access ang kanilang mga accounts. O kaya naman ay nag-aalala kung mawawala ba ang kanilang mga pinaghirapang crypto assets. Ang direktang sagot sa ating commenter dito ay hindi lamang po ito sa antas ng delikado o pagiging delikado na maban. Dahil sa totoo lang, ang OKX ay opisyal na pong kasama sa listahan ng mga hinarangan o naban ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng Securities and Exchange Commission at ang National Telecommunications Commission. Kung mapapansin po ninyo, sunod-sunod ang naging crackdown ng gobyerno sa mga dambuhalang foreign exchanges. Kaya sa video na ito, ipag-uusapan po natin kung ano ang eksaktong nangyayari, bakit ito ginagawa ng pamahalaan, at higit po sa lahat ay kung ano ang mga konkretong hakbang na dapat po natin gawin para maprotektahan ang ating mga assets. Ayan, simulan po natin sa kasalukuyang sitwasyon ng OKX dito po sa Pilipinas. Kaya balikan po muna natin ang timeline kung paano tayo humantong sa sitwasyong ito. Ito po kasing nakalipas na August ng nakaraang taon, formal na naglabas ng direktiba ang SEC sa mga telecommunication companies at saka internet service providers dito po sa ating bansa. Yan po ay gaya ng PLDT, Smart at Globe na ipatupad ang agarang geo-blocking sa 10 malalaking foreign crypto exchanges. Sa kasamaang palad, ang OKX at saka Bybit ay nanguna sa listahang ito ng mga unang tinamaan. Hindi pa sila dito nagtapos dahil noong December ng nakaraang taon, isinunod na rin nila sa pag-block ang Coinbase at ang Gemini. Dahil dito marami po sa atin dito ang nakakaranas na ngayon ng tinatawag po nating web blocking. Kapag sinubukan mong buksan ang opisyal na website ng OKX gamit ang iyong normal na internet connection sa bahay o kaya ay ang iyong mobile data nang walang anumang pagbabago sa iyong system, makikita mo na lamang na hindi naglo-load ang page o kaya ay may lalabas po na interception screen. Bukod po sa website, kasama rin sa estratehiya ng pamahalaan ang pakikipag-ugnayan sa Apple App Store at saka Google Play Store upang unti-unting alisin o i-restrict ang pag-download ng kanilang mga mobile applications para sa mga users na nakarehistro ang rehiyon dito sa Pilipinas. Ibig pong sabihin, kapag nag-update ang iyong cellphone or mobile phone at kapag aksidente mong nabura ang app, maaring hindi mo na ito mahanap muli sa iyong mga local app stores. Ngayon, ang sitwasyong ito ay isang malaking gising para sa atin bilang mga retail traders. Madalas nating isipin na kapag ang isang exchange ay dambuhala at ginagamit sa buong mundo, hinding-hindi ito matitinag ng mga lokal na regulasyon. Pero nakita natin na ang kapangyarihan ng estado pagdating po sa internet traffic at access sa application ay napakalakas. Kung ikaw ay may pondo pa sa loob ng OKX sa mga sandaling ito, kailangan mong tanggapin ang realidad o katotohanan na ang pinto ay unti-unti nang isinasara sa normal na paraan. Ang pagkakaroon po ng web blocking at app store removal ay hindi nangangahulugang nawala na ang iyong crypto sa blockchain. Ngunit ibig sabihin nito ay ginagawang napakahirap para sa iyo ang pumasok at lumabas sa exchange. Bilang mga investor, ang oras at ang kadalian ng pag-access o liquidity ang siyang ating pinakamahalagang sandata. Kung kailangan mo pa munang dumaan sa kung ano-anong technical adjustments para lang makita ang iyong balance, ibig sabihin ay nasa dihadong position ka na kapag nagkaroon ng biglaang paggalaw sa market. Kaya naman huwag nating ipagwalang bahala
ang warning o babalang ito. Ang ban ay hindi na lamang isang banta. Ito po ay isang realidad na nararanasan na natin ngayon. Ayan, ngayon ay bakit po sila binaban ng Securities and Exchange Commission? Ayan, mahalagang linawin natin ang puntong ito para sa ating lahat. Ayan, ang pagban ba kay OKX ay nangangahulugan na ito ay isang scam? Ang sagot dito ay isang malaking hindi. Ang OKX ay nananatiling isa sa pinakamalaki, pinakalehitimo at may pinakamalakas na volume sa crypto trading platforms sa buong mundo. Sila ay pinagkakatiwalaan ng milyong-milyong traders sa iba't ibang bansa. Ang tunay na dahilan ng gobyerno ng Pilipinas ay hindi po dahil sa pandaraya, kundi dahil po sa usapin ng regulatory compliance. Ang Pilipinas ay nagpatupad ng mga bagong alituntunin at gabay na tinatawag po na CASP o ito yung Crypto Asset Service Provider Rules. Sa ilalim ng bagong batas na ito, ang lahat ng mga banyagang palitan or foreign exchanges na gustong mag-alok ng kanilang serbisyo o mang-akit ng mga investors sa mga Pilipino ay obligadong sumunod sa napakahigpit na mga requirements. Kasama rito ang pagrirehistro bilang isang lokal na korporasyon dito sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng isang pisikal na opisina sa loob ng bansa na maaring puntahan ng mga otoridad at ng publiko. At ang paglalagay ng minimum na 100 million pesos paid up capital na hindi kasama ang mga digital assets. Ang mga malalaking foreign exchanges na ito ay nagpapatakbo ng kanilang negosyo sa pandaigdigang saklaw. Yan, or global na expansion. At hindi po sumusunod sa mga lokal na patakarang ito. Itinuturing sila na pamahalaan bilang unregistered entities. Yan po ang tingin ng gobyerno sa kanila, unregistered entities. Kaya ipinag-utos ang pag-block sa kanila sa ilalim po ng katwiran na nais lamang protektahan ang mga lokal na investors mula sa mga panganib ng cross-border financial issues kung saan walang jurisdiction ang ating mga lokal na korte. Kung titignan po natin ang panig ng pamahalaan, maiintindihan natin kung bakit nila ito ginagawa. Gusto nilang siguraduhin na kung sakaling magkaroon po ng aberya, may pananagutan ang kumpanya sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Gayunpaman para sa atin, bilang mga traders na sanay sa mababang fees, mataas na liquidity at napakaraming pagpipili ang trading pairs sa mga foreign platforms, ang regulasyong ito ay nagdudulot ng matinding limitasyon. Ang mataas na capital threshold na 100 million pesos at ang requirement na pisikal na opisina ay mga bagay na hindi po basta-basta papasukin ng mga dambuhalang foreign exchanges kung tingin nila ay masyadong maliit o masyadong komplikado ang regulasyon sa ating lokal na market. Dahil dito, ang naging resulta ay isa pong malaking lamat sa pagitan ng mabilis na takbo ng innovation at ng mabagal ngunit mahigpit na proseso ng batas. Ang pagturing sa kanila bilang unregistered ay nangangahulugan po na para sa pamahalaan. Ang pag-trade sa mga platform na ito ay parang pagmamaneho ng sasakyan na walang lisensya at walang rehistro. Maaari kang bumiyahe, pero sa oras na mahuli ka o maaksidente, ikaw ang magpapasan ng lahat ng responsibilidad ng walang proteksyon mula sa insurance o sa batas. Kaya naman, bilang mga matatalinong investors, kailangan nating tanggapin na ang laro ay nagbago na. Hindi na ito usapin kung maganda ba ang platform ng OKX. Ito ay usapin kung legal ba silang pinapayagang magbukas ng pinto para sa atin. Yan, pag-usapan naman po natin dito ang mahalagang hakbang para sa mga users. Kung ikaw ang mga miyembro ng kung tayo ay mayroon pang natitirang mga assets o funds sa loob ng OKX, ang pinakaunang paalala ay huwag magpanik. Ang panic ay nagdudulot ng mga maling desisyon gaya po ng pagpapadala ng crypto sa mga maling network address na maaaring maging sanhi ng permanenteng pagkawala ng pera. Ngunit kailangan po natin na maging alerto
mapagmatsyag at gumawa ng agarang aksyon habang may pagkakataon pa. Sa kasalukuyan, marami pa rin sa ating mga kasamahan ang nakakapasok sa kanilang mga accounts gamit po ang mga alternatibong paraan. Ang ilan ay nagpapalit ng kanilang DNS settings sa kanilang mga computer o router patungo sa mga pampublikong DNS gaya ng sa Google o Cloudflare. Ang iba naman ay gumagamit ng mga lehitimong Virtual Private Networks or VPN upang pansamantalang baguhin ang kanilang lokasyon at malampasan ang geo-blocking ng mga local na telcos. Bagamat gumagana ang mga paraang ito sa ngayon, tandaan natin na ang mga ito ay mga temporaring tulay lamang. Ang pinakaligtas, pinakamatalino at pinakaprofesional na hakbang na maaari po natin gawin ngayon ay ang ilabas ang ating funds mula sa mga unregistered foreign exchanges habang bukas pa ang lagusan ng pag-withdraw. Ngayon, ang paggamit po ng VPN o pagpapalit ng DNS para lang mag-trade sa isang bond na exchange ay parang pag-akyat sa bintana ng isang bahay na nilak. Yan, nilak na sa pinto. Maaaring makapasok ka ngayon pero hindi mo alam kung kailan babaguhin ng OKX ang kanilang sariling terms of service. Tandaan po natin na ang mga local exchanges ay napakahigpit din pagdating sa mga compliance sa iba't ibang bansa. Kung makita po ng system ng OKX na ikaw ay nag-a-access mula sa isang bansa kung saan sila ay may regulatory ban gamit ang VPN, maaari nilang i-trigger ang kanilang automated security protocols na magre-resulta sa pag-freeze ng iyong account para sa karagdagang verification or KYC review. Kung mangyari po yan, mapipilitan kang mag-submit ng iyong mga dokumento na nagpapatunay na ikaw ay taga-Pilipinas, ang mismong bansa kung saan hinarang ang kanilang operasyon. Doon ka na magkakaroon ng malaking problema sa pagbawi ng iyong funds. Kaya naman, ang aking personal na pananaw ay huwag nang subukan ang pasensya ng system. Gamitin ang mga alternatibong paraan na ito para sa isang layunin lamang. Ang pumasok, kansilahin ang mga nakabukas na orders, i-convert ang mga maliliit na tokens kung kinakailangan at i-withdraw ang lahat ng iyong assets patungo sa mga ligtas na lugar. Ang pagiging kampante sa gitna ng isang regulatory crackdown ay isa pong malaking sugal na hindi natin kayang matalo. Ngayon ay saan mo pwedeng ilipat ang iyong mga crypto assets? Ngayong napagpasyahan mo na ilabas ang iyong funds mula kay OKX, ang susunod na logical na tanong ay saan naman natin ito dadalhin? Mayroon tayong tatlong pangunahing pagpipilian. Depende po sa ating layunin bilang isang investor o trader. Ang unang pagpipilian na siyang ituturing na pinakaligtas sa lahat ay ang paggamit ng hardware wallet o cold wallet, gaya po ng Ledger, Treasure o Tangem. Ang cold wallet ay isa pong pisikal na kagamitan na nagtatago ng ating mga private keys offline. Malayo sa internet, malayo sa mga hacker, at higit po sa lahat, malayo sa maaabot ng SEC o ng kahit anong gobyerno dito sa mundo. Isipin po ninyo ito na parang isang personal na vault sa loob ng iyong bahay. Walang sino mang makakapag-freeze, makakapag-block o makakakuha ng iyong mga coins dahil ikaw ang may kabuuang pagmamay-ari sa iyong cryptographic keys. Kung ikaw ay isang long-term investor o nag-iipon ng crypto para sa kinabukasan at wala kang balak ibenta ito sa mga susunod na buwan, ito po ang pinakamagandang investment na maaari mong gawin para sa iyong kapanatagan ng isip. Ang ikalawang pagpipilian ay ang paggamit ng non-custodial hot wallet o decentralized wallet. Yan naman po ay gaya ng MetaMask o Trust Wallet. Ito ay mga applications na maaari mong i-download sa iyong mobile phone o i-install bilang extension sa iyong browser. Ang kaibahan nito sa mga exchanges ay katulad ng sa cold wallet, kung saan ikaw ang humahawak ng iyong seed phrase o 12 salita or words na nagsisilbing susi ng iyong wallet. Dahil ang mga wallet na ito ay direktang nakikipag-ugnayan sa blockchain sa decentralized na paraan at hindi nangangailangan ng cusp license para gumana, hindi po sila maaapektuhan ng kahit anong blocking o ban na ipatupad ng SEC o NTC dito sa Pilipinas. Ang iyong mga coins ay mananatiling accessible sa iyo anumang oras saan ka man sa mundo.
Ang ikatlong pagpipilian ay ang paglipat naman sa mga local at registered platforms na ganap na compliant sa batas ng Pilipinas. Kung ikaw naman ay isang active trader na nangangailangan ng mabilisang labas-pasok ng pera o kaya ay madalas mag-convert ng iyong crypto patungong Philippine Peso gamit ang mga local na e-wallets gaya ng GCash at saka Maya o sa pamamagitan ng mga local na bangko, pansamantala mong ilipat ang iyong pondo sa mga platform na may lehitimo at aktibong lisensya mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa SEC. Ang mga lokal na exchange na ito ay maaring may mataas na fees o mas kaunting trading pairs kumpara sa OKX, ngunit ang kanilang malalaking bentahe ay ang legal na seguridad. Hindi sila ibablock ng ating mga ISPs dahil sila ay sumusunod sa lahat ng patakaran ng ating pamahalaan. Upang mas madali po nating maunawaan ang pagkakaiba ng mga wallet na ito, gumamit po tayo ng isang halimbawa. Isipin natin ang isang malaking terminal ng bus. Ang mga foreign crypto exchanges gaya po ng OKX o Binance ay parang mga dambuhalang terminal ng bus na pagmamayari ng mga dayuhang kumpanya. Napakaraming rota, napakabilis ng mga biyahe, at napakaganda ng pasilidad. Subalit, kung ang gobyerno ay nagpasya na ipasara ang terminal na iyon dahil sa kawalan ng lokal na permit, ang lahat ng bus na nakaparada sa loob ay hindi na po maaaring lumabas at ang mga pasahero ay hindi na po makakapasok sa gate. Ang paglipat ng iyong crypto sa isang cold wallet o non-custodial wallet ay parang pagbili ng iyong sariling private na sasakyan at pagparada nito sa sarili mong garahe sa bahay. Walang kinalaman ang garahe mo kung ipasaraman ang malaking terminal ng bus sa bayan. Ang susi ng sasakyan ay nasa bulsa mo at maaari mo itong imaneho sa ibang kalsada kung saan bukas pa ang trapiko. Sa kabilang banda, ang paglipat sa mga lokal at registered platforms ay parang paglipat ng sakay sa isang pampublikong sasakyan na may prangkisa mula sa gobyerno. Maaring mas mabagal ito o mas limitado ang rota, pero sigurado kang hindi ito huhulihin ng mga traffic enforcers sa daan dahil legal ang kanilang operasyon. Ang pagpili kung aling wallet ang gagamitin mo ay nakadepende sa kung anong uri ng biyahe ang gusto mong gawin sa iyong crypto journey. Yan, pag-usapan naman po natin ang ang final words natin dito o ang gintong payo para sa ating community. Kaya sa kabuuan, ang paalala po sa ating commenter dito, yan, check lamang po natin ulit na si Jane Cahes, yan, na siyang nagtanong po dito. Ayan, ang ban po sa OKX ay hindi na isang teorya o malayong posibilidad. Ito ay kasalukuyan ng ipinapatupad ng ating mga otoridad. Bagamat nakakalungkot na nawawalan tayo ng access sa mga world-class trading tools, ang kaligtasan ng ating kapital ang dapat na manatiling ating numero unong prioridad. Ang gintong payo, yan, or golden advice na maaari kong iwanan or ibahagi sa inyo ay sa mundo ng cryptocurrency kapag ang isang exchange ay opisyal ng binalaan, ni-regulate o ipinag-utos na i-block ng pamahalaan, huwag mo nang hintayin na tuluyan ng ma-lockout o ma-freeze ang iyong mga pondo bago ka kumilos. Napakahirap magsisi sa huli kapag ang iyong mga trade ay biglang naputol o hindi mo na mailabas ang iyong pera dahil sa tuluyang paghihigpit ng mga network providers. Napakagandang katangian ng isang matagumpay na trader ang pagiging advanced na mag-isip. Ilipat ang inyong mga assets sa mga wallet kung saan kayo may hawak ng inyong sariling private keys. Dahil sa huli, ang tunay na diwa ng cryptocurrency ay ang pagkakaroon ng buong kontrol sa iyong sariling finance nang hindi po umaasa sa pahintulot ng sinumang ikatlong partido. Kaya manatiling ligtas, manatiling alerto at maging matalino sa pagprotekta ng ating mga crypto portfolios. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panunood.